Energy update para sa Aquarius sa January 5 hanggang January 12. Yung Ace of Pentacles, new beginning. So, kung meron kang goal na gumanda yung katawan mo, lumakas ka, maganda tong simulan sa papasok ng taon. Pasman yung mga tao kang kasama dito sa goal na to. Kapag pinapakita ng mga cards mo, meron kang goal, meron kang gustong mangyari. At may mga tao na pwede makatulong sa'yo para maabot mo yung mga goals na yon. So, papakita lang dito na magkakaroon ng very active na week para sa'yo. Yung iba sa inyo, focus sa workout, focus sa fitness, sa health. Iba sa inyo, focus more sa pakikipagkilala sa ibang tao. May possibility, merong big celebration or merong, sabihin natin na pagsasama-sama ng mga tao. So, kung atid ka ng social gathering or celebration, pwede itong mangyari sa mga dates na to. Napakita lang may opportunity ka para mag-focus sa health. May opportunity ka para makilala ng mga bagong tao. Opportunity din na sumali sa mga community or mga grupo na interesado ka talaga. May mga temptations sa week na to. Merong tao na interesado sa'yo or nagsisend sa'yo ng signal. Ito pa kasi nandito Always naman ito pang messages. So mag-add ako message para sa'yo. Pakita lang na focus ka sa ginagawa mo, active ka sa week na to, sinisingit mo pa yung mga gawain na makakatulong sa'yo para lumakas ang katawan. Marami kang taong mini-meet, marami kang taong kinakausap. Possible na invite ka pa sa mga social gatherings. Kung very friendly ka na person, possible marami ka talaga makilala. Ngayon kung isa kang tao na sa social media and may ginagawa ka doon, like say sumasayaw ka doon or kung ano mang ginagawa mo doon, then week na to, masaya siyang week kasi marami kang makikilala mga bagong tao, maraming taong interesado sa ginagawa mo. Pwede makareceive ka ng mga messages. Yung iba doon medyo temptation. Temptation. Ano yung mga tao na nagtatry mag-send sa'yo ng messages na more passionate ang dating and hindi masyado binibigyan attention kasi focus ka sa ginagawa mo. Ang mga Aquarius medyo future-oriented sa paningin ko. May nakatingin sa vision, sa gustong mangyari sa buhay. Very opposite siya sa nakasanayan mo. Meaning, kung nasanay ka sa maraming mga moments sa taon na lagi ka lang mag-isa or focus ka sa ginagawa. Itong week na to, mapapansin mo parang maraming tao na dumarating sa buhay mo. Ngayon kung umiiwas ka na talaga, umiiwas ka na sa ibang tao, possible sa week na to, matitrigger ka pa rin. May mga tao kung hindi na pinapansin, pinalimutan na, hindi mo na iniisip. Possible makakapil ka na, parang nandyan na naman sila. Kung sino sila, pwedeng pag-aralan. Hindi kasi siyang something na nangyayari na matagal na. Like kung sa opisina, may mga nangyayari negatibo, umiiwas ka na, and parang hindi mo kasi sinusundong ka pa rin. Or kung nasa pamilya to, kung medyo lumalayo ka na sa ibang, kasi mga kamag-anak, kung sino man, pakaramdam mo na dyan pa rin ang energy nila. Kung lumipat ka ng bagong work, then marami ka talagang bagong makikilala. Kung lumipat ka ng bagong lugar, then magkakaroon ka ng mga bagong kaibigan, bagong mga kasama, may bago lang na darating. Pwede kang makamit ng new person. Kung pinakaiba lang niya doon sa ibang group or sa ibang zodiac sign, may energy dito na parang meron kang iniiwasan or nilalayuan. Kung may problema ka na iniinda, kasi may problema ka sa nakalipas na ilang linggo, possible sa week na to, pakiramdam mo nakalaya ka sa problema na yun. Nakalayo ka sa pangit na pangyayari na yun. Kung nagka-problema ka pa, ito yung na-feel mo, natatapos na rin yung problema ko.
may energy niya, makakapokus ka na sa gagawin mo, makakapokus ka na sa talagang gusto mong asikasuhin. Wala ka na masyadong time sa negativity. And possible yan di makatulong talaga sa iyo. Umiwas sa mga tao, pangyayari, sitwasyon na bibigay sa iyo ng hindi magandang emosyon. Hindi kung nasa toxic ka na connection, pag-isipang mabuti. Bigay ko na kung involved ka sa isang toxic relationship. Kasi ba sa week na to magkakaroon ka ng aha moment na okay, parang ganito yung nangyayari sa akin. Kung nandun ka, pag-isipang mabuti. Yung card mo kasi papakita na ang gusto mo makawala sa unhealthy attachment. Yung unhealthy attachment, pwede siya sa work, pwede siya sa relationship, pwede din siya sa family. Malang gusto mong makalaya. Sa week na to, pwede mangyari yung gusto mo. Makalaya ka sa unhealthy, hindi healthy na connection or sitwasyon. Iba sa inyo, hindi ka pa rin totally makakaalis, pero makakahanap ka na ibang paraan para makapil na malaya ka. Like, pwede kang magkaroon ng mga bagong kaibigan, yan, or magkaroon ka ng bagong hobby na nag-enjoy ka. Ang iba sa inyo, mag-focus ka sa health mo, more na igalaw-galaw yung katawan mo. Like pagsasayaw, yan, or pag-exercise. Meaning kung na-stress ka sa nga sa life mo, pasok sa week na to, mapupokus ang attention mo sa kung paano ka makaramdam na malaya ka. And kalimitan, mapifeel natin kapag ginagawa natin yung mga bagay na gusto natin. Diba sa inyo, kung nahirapan ka talaga sa nangyari sa life mo, pipiliin mo medyo mamasyal-masyal, lumabas-labas, maglakad-lakad. Nakakatulong sa iyo yan para maibisan yung mga iniisip mo. Bigyan ka ng message. Bago ko i-close sa reading, nandito yung 8 of Wands sa anything. Be patient, my love. Kung meron ka mga struggle, mga problema na nahirapan kang isolve talaga, kasi mahirap talaga siyang ayoko sabihin takasan, mahirap siyang iwasan. Kailangan mo ng patience kasi may mga bagay na hindi na mamadali. Kung let's say meron kang ginagawa na gusto mo agad na gumanda siya, minsan kailangan mo siyang bigyan ng time mag-grow. Capricorn energy kasi sa reading din eh. Capricorn, para siyang na-obsess ka sa ginagawa mo and tinatodo mo yung lahat ng kaya mo doon. Parang effort nandun. Naghihintay ka na, mag-work na ba to? Gagana na ba to? Pero parang hindi pa siya nagle-level up sa gusto mo. Ang payo sa'yo, maging patient ka sa sarili mo. Mag-task ka na may time para sa lahat ng bagay. Hindi ka nakikita ko sa cards. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And I'll see you again on our future reading. Namaste!